Hindi siya tumigil doon. Iminungkahi niyang gumuhit ng isang covenant array sa imprint gamit ang kaluluwa ni Gang Chun. Kapag tapos na, hindi na magagawang labanan ni Mo Chen, kahit gusto niya. Hindi ito papayagan ng Heavenly Dao. Ang ideyang iyon ay nagpasaya kay Zhongcheng. Tinitigan niya ang imprint sa kanyang palad, nagliliwanag ang mga mata, nagtataka ng malakas na may ganoong panlilinlang pala, pagkatapos ay tinuon niya ang tingin sa pagsubok nito. Pinapanood ang buong pangyayari, nag-apoy si Mo Chen sa galit. Binalaan niya si Little Tiger ng isang mapanganib na tingin at sinabi na ang Dumb Tiger ay nagtaksil na naman sa kanya. At kung hindi siya nasugatan, ibinato na sana niya ito sa hurno. Sumagot si Little Tiger ng walang pag-aatubili, sinabing huwag nang itulak ng matandang manlilinlang ang kanyang swerte. Kung hindi siya nagmakaawa kanina, ang lalaki ay naging toast na sana. Nagtapos siya sa isang matapang na paghataw, hinahamon itong pag-alitan siya ulit. Anuman ang mga insultong nagliparan sa pagitan nila, sinimulan na ni Zhongcheng ang engraving sa imprint. Sa sandaling lumapag ang array, nagping ang system ng isang gantimpala. Nakuha niya ang katapatan ng isang lower immortal at kumita ng 1,000 accumulation points. Total 75,926. Tinitingnan ng maliit na pagtaas ng puntos, bumantong hininga si Zhongcheng at nagtanong kung ang lalaki ba ay binilang pa bilang isang immortal sa napakababang payout na iyon. Gusto man niya o hindi, pag-aari na ni Mo Chen si Zhongcheng. Habang nakasalampak siya sa lupa, tuliro at manhid, nagliwanag si Little Tiger at nagdiwang na maayos na ang lahat ngayon. Si Mo Chen ay opisyal na alipin ni Zhongcheng, nakatali na sumunod sa mga utos anuman ang mangyari. Pagkatapos ay hinikayat niya si Zhongcheng na paangalan siya na parang aso. Narinig iyon, kumunat ang mukha ni Zhongcheng. Itinuro niya na ilang sandali lang ang nakalipas, si Little Tiger ang nagmamakaawa sa kanya na bigyan ng paggalang ang lalaki, at ngayon ay nagpalit na siya ng panig. Matapos gawin ang puntong iyon, iwinagayway niya ito ng may buntong hininga at idinagdag na si Mo Chen ay isa pa ring immortal, kaya dapat silang magpakita ng pangunahing kagandahang asal. Sinundan iyon ni Zhongcheng ng isang anunsyo na hindi lamang kailangang manatiling tapat si Mo Chen, kundi kunin din ang mga tungkulin ng isang disipulo ng Flying Immortal Sect at nagtanong kung kaya niya ito. Halos hindi mahalaga ang tanong. Alam ng lahat na wala ng ibang opsyon si Mo Chen. Anuman ang awkward na pakiramdam, kailangan niyang sumama at bumulong kung mayroon pa siyang pagpipilian. Mukhang nasisiyahan si Zhongcheng. Nagbigay siya ng isang kalmado na tango at tinawag itong maganda, pagkatapos ay inutusan siyang ailatag ang kanyang background ng totoo. Nakakagulat, ang isang tanong na iyon ay nagpabuntong hininga kay Mo Chen. Nagreklamo siya na ang kwento ay umaabot pabalik ng 10 milyong taon at nagsimula sa dakilang digmaan ng Immortal Realm. Naalala ang malayong nakaraan, nagsimulang isalaysay ni Mo Chen kung paano nagngangalit ang digmaan ng Immortal Realm hanggang sa lumabo ang langit at lupa, nagbago ang yin at yang, gumuho ang mga bundok, at nahati ang lupain. Naghanda siyang sumisid ng mas malalim sa kwento ng kumislot ang kilay ni Zhongcheng at sumingit siya. Itinuro ang paggala at sinabihan siyang tumungo sa punto sa pamamagitan ng pagsisimula sa kanyang pangalan. Mabilis na sumagot si Mo Chen, inamin na sige. Ang kanyang pangalan ay Mo Chen, tinatawag ding Dark Footstep Immortal Lord. Nilinaw niya na una siyang sumali sa dakilang digmaan sa panig ng Demon Realm, napapalibutan ng isang kawan ng mga demonyo na humahawak kay Solo. Sa huli, hindi siya nagtagal. Nagkawatak-watek ang kanyang kaluluwa, at dinala niya ang kanyang sarili sa mortal world sa pagkatalo. Pagkababa, nawala ang kanyang soul imprint, na nangangahulugang ang isang bahagi ng kanyang remnant soul ay walang pundasyon upang manatili sa mortal realm. Upang maiwasan ang kabuoang pagbagsak ng kaluluwa, kailangan niyang ikabit ang kanyang sarili sa semi-demon, hindi semi-immortal artifact, ang Blood Transformation Ring. Agad na nahuli ni Zhongcheng ang pagkadulas at itinuro ito ng walang taros, pinawi ang pagkakamali at sinabi sa kanyang huwag mag-alala sa mga maliliit na detalye. Ikinross niya ang kanyang mga braso at nagtanong ng isang bagong tanong,
Tinitingnan kong ang blood transformation ring ay ang parehong bagay na minsan ginamit ni Don Makon upang subukan at patayin siya. Sumagot si Mochen ng payak na ang blood transformation ring ay nagsimula bilang isang immortal artifact na ginawa lalo na para sa mga assassination. Nagbuhos siya ng maraming pagsisikap sa pagpino nito sa isang semi-living immortal weapon para sa mga emergency. Hindi niya inakala na magliligtas ito ng kanyang buhay. Ngunit habang tumatagal siya sa loob nito, mas naubos ang immortal energy ng Singsing. Sa huli, ito ay naging isang simpleng spirit artifact. Pagkatapos yun, nagpatuloy si Mochen, ang pamilya Duanmo ay nakatagpo nito ng hindi inaasahan. Ang mga ordinaryong mortal na iyon ay hindi makakita ng mas malalim na mga lihim sa loob, tinatrato ito bilang anumang karaniwang spirit tool. Gayunpaman, para sa kanila ito ay isang malaking swerte. Naglunsad sa pamilya Duanmo sa isang nangingibabaw na puwersa sa prefecture halos magdamag. Sa puntong iyon, lumingon si Zhongchen patungo kay Little Tiger at tiningnan kung may naramdaman siyang kakaiba tungkol sa blood transformation ring mula sa simula, naghagis ng isang maliit na tango ng pag-aproba. Kinuha ni Little Tiger ang sandali upang magsaya sa papuri, ikanros ang kanyang mga braso at humalaklak ng hayagan habang lihim na sumasabog sa kagalakan na halos tumalon siya sa tuwa, halos nagliliwanag mula sa wakas na pagkilala at nag-iisip ng may pagmamataas na nakita ni Zhongchen ang kanyang halaga. Umubo si Mochen ng 2 beses nang walang babala, pinutol ang kanilang sandali. Nilinis ang kanyang lalamunan at hinarap si sect leader Zhongchen na may paalala na ang Covenant Array ay hindi lamang nagre-regulate sa mga epekto ng soul imprints ng Master. Pinuprotektahan din ito siya. Sa kabila ng pagkaalipin, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagbagsak ng kaluluwa mula sa kakulangan ng immortal power. Matapos linawin iyon, tumayo siyang muli, naging seryoso, at humingi ng isang formal na pagpapakilala. Habang nakatingin ang lahat sa kanya, nagtuwid siya at ipinakita ang kanyang sarili ng may pagmamalaki bilang ang Upper Immortal Dark Footstep Immortal Lord Mok Chen. Bagamat ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay hindi sa peak nito, ang sinumang cultivator sa ilalim ng Dao Palace Realm ay maaaring burahin sa isang kislap ng kanyang kalooban. Nang tapusin niya ang kanyang anunsyo, isang patag na sagot lamang ang ibinigay ni Zhongchen. Nagtataka ng malakas kung iyon na ba talaga iyon. Nanlamig si Mochen, lubusang natigilan, nagulat na ang ganoong pahayag ay maaaring umiral. Nagpatuloy si Zhongchen, binabaliwala ang lahat ng pagmamataas. Sila ni Little Tiger ay tumalikod upang umalis, naghahadyos ng isang panghuling jab na ang isang taong may ganoong kaliit na kapangyarihan ay dapat sumunod sa lead ng kanyang mga disipulo dahil wala namang kahanga-hanga sa kanya. Tinawag niya si Little Tiger na bumalik sa mansyon. Nakita siyang umaalis talaga, hindi nag-aalala, sumigaw si Mochen, sumugod, at kinuha ang kamay ni Zhongchen bilang protesta. Malakas na itinuro na si Zhongchen ay nasa 4th stage heavenly mandate lamang, habang ang kanyang lakas ay madaling makakuha ng 9th stage at nagtanong kung hindi ba sapat iyon na patunay. Pagkatapos yun, pinatigas niya ang kanyang tono, nilinis muli ang kanyang lalamunan, at idineklara na kahit sa ilalim ng entering sainthood realm, kahit na masira ang kanyang immortal soul, maaari pa rin siyang pumatay upang patunayan ang kanyang sarili. Itinulak pa ni Zhongchen, kinahihit ang kutsilyo ng mas malalim sa pagmamataas ni Mochen, kalmado siyang sinabi sa kanyang hindi na kailangang pumatay ng anuman. Mag-focus na lang sa paggaling sa halip. At ituring yun bilang isang mabuting gawa sa kanyang bahagi. Ang mga salita ay tumama ng husto, tinamaan ang pagmamataas ni Mochen ng 9,999,999 puntos ng critical damage. Nagliliyab ang mga mata, tinitigan ni Mochen, iniabot ang kanyang kamay, at hiniling ang pagbabalik ng kanyang Master Soul Imprint, nangangako na gagawin niyang walang katumbas ang sekta ni Zhongchen sa mortal world. At inaangkin na maaari niyang durugan ang matandang duwag na tigre sa isang kislap. Nadala dito ng walang babala, sumabog si Little Tiger, galit na sinumpa si Mochen para sa pagtalikod sa taong tumutulong sa kanya, sumisigaw tungkol sa kung nakalimutan ba niya kung sino ang nag-aalaga sa kanya kamakailan. Agad na sumagot si Mochen, binabaliwala ang galit,
Sinabing walang silbi ang paggawa ng gulo ngayon at ipinaalala sa kanya na gusto niyang maalala ni Mo-chen ang pabor. Kaya kapag bumalik ang kanyang paglilinang, maaari silang lumipad sa kalangitan ng magkasama. Sumingit si Jong-chen, hinarap siya kung seryoso ba siya tungkol sa pag-aabot pabalik ng Master Soul Imprint, upang panuurin lamang si Mo-chen na magtaksil at itaas ang kanyang sekta, nagtatanong kung mukha ba siyang ganoon kadaling malinlang. Tumama iyon ng husto, biglang naging mahiyain si Mo-chen, kinakamot ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nilinis niya ang kanyang lalamunan at sinubukan muli. Naghagis ng isang bagong alok na kung tutulungan ni Jong-chen na makahanap ng ilang top-tier spirit pills at miracle herbs upang alagaan siya, ibabalik niya ang pabor sa pamamagitan ng pagtaas ng sekta ni Jong-chen sa numero 1 sa ilalim ng langit. Sa sandaling natapos siyang magsalita, sumugod si Little Tiger at sinermonan siya. Sinabing may lakas pa siyang loob na magtanong at kinukutya ang ideya na ang mga top-grade spirit pills ay tumubo na parang cabbage, handa ng pitasin. Itinulak niya ang punto tungkol sa benepisyo, nagmamayabang na sa tamang pag-aalaga, maaari rin niyang gawing numero 1 sa mundo ang sekta. Si Mo-chen, ayaw magpatalo, sumagot ng reklamo na ang ibig niyang sabihin ay ibalik ang kanyang paglilinang. Idinagdag na ang isang pagkain para sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa 10 para kay Little Tiger, at sinabing mas mataas pa rin ang kanyang halaga. Si Jong-chen, nakatayo sa gilid, nahuli ang palitan, nakakuha ng ilang mahahalagang detalye. Tiningnan niya ang pag-iisip na nakakuha siya ng maraming spirit pills at miracle herbs mula sa accumulation rewards at naisip na hindi makakasama na hayaan si Mo-chen na subukan ang ilan. Inilagay ang pag-iisip sa paggalaw, inilabas ni Jong-chen ang isang spirit herb at ibinigay ito kay Mo-chen, sinabing subukan niya. Nahuli ni Mo-chen ang komento at sumulyap sa damo sa hawak ni Jong-chen. At nang ito ay magrehistro, lumaki ang kanyang mga mata at nagsalita siya na Jade Doras iyon. Hindi lang si Mo-chen, nanlamig din si Little Tiger at sumigaw pagkatapos. Nakatingin kay Jong-chen. Bahagyang natigilan si Mo-chen at nag-isip na ang batang lalaki na ito ay maaaring ang maalamat na Son of Heaven's Way. Bumalik sa lumang kwento, isinalaysay ni Mo-chen kung paano kilala ang Son of Heaven's Way para sa innate talent at fate-defying fortune. Kabilang sa kanila, ang ilan ay nagkaroon ng short-changed, na nagawang tumama sa immortal realm upang bumagsak sa obscurity. Ang mga long-locked ones ay nagtapos sa pamamahala ng mga teritoryo sa Immortal Realm. Hindi garantisado na ang bawat Son of Heaven's Way ay aabot sa peak, ngunit karamihan sa mga matataas na figure ng Immortal Realm ay nagmula sa lahi na iyon. Tinitingnan muli ang taong nasa harap niya, naniniwala si Mo-chen na ang batang lalaki na ito na halos walang paglilinang ay naamo na ang Demon Fox na iyon at nakuha pa ang kanyang Master Soul Imprint. Ngayon ay casual niyang inilabas ang isang Jade Doras, kinuyam ito. Ito ay talagang isang Son of Heaven's Way. Walang duda na natitira. Sa pagtatapos na iyon, kinuha ni Mo-chen ang damo mula sa kamay ni Jong-chen at bamulong tungkol sa pagkarinig na sa likod ng Son of Heaven's Way, mayroong isang matandang lolo na nabuo mula sa Heaven's Way mismo. Pagkatapos ay nagtanong kung anong klaseng ideya ang ibato siya sa sitwasyong ito. Itinabi ang lahat ng iyon, isinaksak niya ang Jade Doras sa kanyang bibig at nilunok ito. Pagkatapos ay dumulas siya sa isang cultivation stance. Bago makondado, nagbigay siya ng babala sa bata na bigyang pansin. Pagkatapos mismo, nagsimulang lumabo ang figure ni Mo-chen, at isang pangalawang imahe ang kumislap, dahan-daw ang nag-o-overlap sa kanya. Isang sandali ang lumipas at ang malabo na anyo ni Mo-chen ay ganap na nagbago, na nagpapakita ng isang tamang upper immortal. Nakita ang pagbabago mula sa crusty ghost patungo sa nagniningning na immortal, sumigaw si Little Tiger sa hindi paniniwala na isang Jade Doras ang nakagawa ng ganoon kalaki. Hindi ganap na naibalik ni Mo-chen ang kanyang paglilinang, ngunit mukha na siyang nasisiyahan. Ngayon na may kaunting lakas na bumalik, lumaki ang kanyang kumpiyansa at umalangaw siya sa isang tawa, naghagis ng isang pangako sa bata na mula ngayon ay babantayan niya ito, at walang makakapigil sa kanya. Nahuli iyon, tuwirang tinanggihan siya ni Jong-chen, binaliwala ang ideya at inilatag na kaya niya ang kanyang sarili.
Sinubukan ni Mo Chen na tularan ang mood, ngunit ang patuloy na pagtanggi ay naging kakaiba. Naghanap siya sa sarili niyang mga pag-iisip, nagtataka kung may kakaiba sa ulo ng batang ito, at kung bakit ang kanyang mga salita ay parang off-kilter. Pagkatapos ng kaunting back and forth, nagbigay si Jiang Qing ng trabaho kay Mo Chen. Sa sandaling bumaba ang trabahong iyon, nanlamig si Mo Chen at sumigaw na ang paggabay sa paglilinang ay ang pangunahing trabaho ng matandang lolo na palaging nakabitin. Bago siya makapaglansad ng anupaman, sinampal ni Jiang Chen ang kanyang balikat at idineklara na simula ngayon, siya ang top-tier cultivation guide ng Flying Immortal Sect. Sa sitwasyon na halos nakatali na, bumalik si Jiang Chen sa sekta kasama ang lalaki at beast na sumusunod. Sa sandaling humakbang ang tatlo, sumabog ang mga disipulo sa pagbubunyi, sumisigaw na sa wakas ay bumalik na ang sect master.